Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali, retired Army Major General Jovito Palparan hinatulan ng guilty sa kasong kidnapping at serious illegal detention sa dalawang UP students na sina Karen Empeño at Sherlyn Cadapa noong 2006. Retrieval operation sa mga posibleng natabunan ng landslide sa Benguet patuloy. Pangulong Rodrigo Duterte bibisita ngayong araw sa lalawigan upang tingnan ang lawak ng pinsala ng bagyong Ompong. Pinsalang dulot ng bagyong Ompong sa Cagayan umabot na sa mahigit 4 na bilyong piso. Super Typhoon Mangkhut nananalasa rin sa Hong Kong. School representatives ng Southern Mindanao nagpasiklaban sa Discovery Edition sa Davao City. Magandang tanghali, nagpapatuloy ang retrieval operation sa mga posibleng natabunan ng landslide sa Benguet. At mula sa Benguet, may report si Nel Maribuhok live. Yes, Nel? Ella, dumarami na nga ang tumutulong dito sa retrieval operation, dito sa first gate ng Barangay Ukab, dito sa Itogon, Benguet. Kung makikita natin dito sa ating likuran, Ella, umaabot na halos sa 600 ang tumutulong dito sa paghuhukay o dito sa retrieval operation. Dito sa isa lamang sa landslide area sa Cordillera Region. Nandito tayo sa ground zero ang mga tauhan din ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at maging ang mga minero. Ito yung lugar kung saan pinaniniwalaan na maraming mga natabunan. Kung makikita natin dito sa lugar na ito ay mano-manong hinuhukay ng mga pulis at mga minero itong lupa, gamit ang pala at iba't ibang mga kagamitan. Nagtutulong-tulong sila. Naka-line up yung mga pulis na isa-isang binubuhat yung mga bato at isinasantabi. At dito naman sa kabilang bandang na ito, na area ng landslide area na ito, ay gumamit na sila ng makina. Tinutubigan nila yung lupa para madaling mahukay. Kagabi medyo nahihirapan sila sa paghukay, kaya in-stop nila yung operation by 6 p.m. Pero ngayon, medyo maaraw naman ang panahon ngayon, kaya hindi masyadong nahihirapan ang mga otoridad sa paghuhukay. Nakaabang din dito yung mga pamilya na nag-aabang dito sa magiging resulta dito sa operasyon na ito. At as of 6 a.m., sa ibinigay sa atin na update ng Public Information Agency ng Cordillera Administrative Region mula sa Cordillera Disaster Risk Reduction and Management Council, meron ng 54 sa kabuuang Cordillera Region na naiulat na nasawi. Siyam sa Baguio City, isa sa Kalinga, Mount Province, 6 sa Tuba, sa Benguet, isa, La Trinidad, 3 sa Itogon ay 34. Meron pang missing na 49 sa Baguio City, 5, Kabayan, isa, Itogon, 42, Tuba, isa. Meron ding injured, 33, sa Apayao, 2, Benguet, 17, Baguio City, 2, Mount Province, 4, Kalinga, 3, Ifugao ay 5. Yan. Yung area na ito, Ella, ay medyo malalim yung lugar na ito dahil bumabat pa tayo mula dun sa kalsada. Halos 30 minutes din ang ibinaba natin dito. Mahirap yung kalsada dahil halos 80 degrees yung bababaan mo. Kaya nahihirapan din yung mga rescuer na bumaba dito. Kinakailangan nilang magbaba ng lubid dito para lamang dun sa mga iniaakyat na mga nare-retrieve dito sa lugar na ito, dito sa ground zero, dito sa Barangay Itogon. Yan muna ang ating update mula dito sa Itogon. Balik sa iyo dyan, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok live na nag-uulat mula sa Benguet. Samantala, nakatakdang magtungo ngayong araw si Pangulong Rodrigo Duterte sa provincial capital ng Benguet upang tignan ang lawak ng pinsala ng bagyong Ompong.
Mula sa Benguet, may report si Grace Doc Tolero live. Grace, magandang tanghali. Yes, June, magandang tanghali. Pasado launa nga ng hapon ay inaasahang darating dito sa Kapitolyo ng Benguet si Pangulong Rodrigo Duterte upang bisitahin ang mga kaanak ng mga biktima ng landslide sa lalawigan. Sa tala ng Office of the Civil Defense Cordillera, umabot na sa 81 landslide at rockslide sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Ompong noong Sabado. 54 ang kumpirmadong patay, 32 ang sugatan at 42 ang nawawala. Sa ngayon ay patuloy ang retrieval operation sa Barangay Ukab, bayan ng Itogon, kung saan isang bunkhouse ng Benguet Mining Corporation ang natabunan ng lupa. Ayon kay OCDCAR Regional Director Robin Carandang, aabot sa higit 4 na po ang nawawala sa lugar na posibleng biktima ng landslide. Kagabi ay 10 pa lamang ang na-retrieve na bangkay sa lugar. Aabot naman sa higit 400 na tumutulong sa search and rescue operation, kabilang na dito ang tauhan ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, BFP, iba't ibang rescue groups at mga minero. Dumating rin kaninang alas 11:30 ng umaga dito sa Kapitolyo ng Benguet si Presidential Spokesperson Harry Roque para sa isang press briefing. June, dito nga sa Kapitolyo ng Benguet ay makikita natin yung ating pong mga kababayan na kaanak ng ating mga kababayan na biktima ng landslide, kung saan naghihintay sila kay Pangulong Rodrigo Duterte kung ano yung ibabalita niya po sa ating pong mga kababayan na biktima ng Bagyong Ompong. Grace, ikaw ang tumutok dyan mula pa noong Sabado sa Benguet Province at doon sa nangyari nga landslide dyan sa may bandang Itogon, Benguet. Isalarawan mo nga sa amin kung gaano kadelikado itong bayan ng Itogon sa mga landslide, lalo na pag dumarating itong malalakas na bagyo. Meron bang naging babala ang pamahalang lokal dyan bago mangyari yung mga landslide na yan? At pinagbabawal na ba talaga yung pagmimina dyan sa bandang Itogon, Grace? Yes, Jude, talagang itong Mines and Geoscience Bureau talagang nagpapaalala na sa ating pong mga small-scale mining operations dito na kung saan talagang meron na rin silang pinadala na stoppage order sa kanila para nga itigil nga itong pagmimina dahil alam nila na delikado na at kailangan na talagang i-rehab itong lugar ng Itogon, Benguet. Pero meron pa rin talagang hindi maiwasan na kapag kahit na meron tayong stoppage order na pinadala ng MGB sa kanila, meron pa rin talagang pumupunta pa rin dun sa minahan para magmina nga. Kaya dito yung lupa dito talaga saturated na dahil itong buwan ng August ay talagang isang buwan po siya na nag-uulan. At ito nga pagdating nga ng Bagyong Ompong talagang malakas ang impact at malaki yung volume ng tubig na dala nito. Kaya naman nagkaroon talaga ng kabi-kabila ang landslide dito sa Itogon, Benguet. Sa kuna dyan sa Itogon, Benguet, kasi nung nag-tour tayo dyan, sinama nyo kami, pinakita nyo sa amin kung gaano katataas ang bundok at kumbaga yung slope niya napakatarik, di ba? Kailan ba yun ang huling nangyari at natuto na ba talaga yung mga residente dyan, Grace? Itong nakaraang monsoon rain o habagat, wala pang gaanong nangyari na may casualties. Kaya parang panatag pa sila na walang mangyayaring landslide. Pero sabi nga po ni Regional Director Robin Carandang, sabi niya, overwhelmed sila ngayon sa nangyaring landslide ngayon sa pananalasa ng Bagyong Ompong dahil yung mga part o yung mga bayan na kung saan hindi nasabihan man na kailangan na nilang magkaroon ng preemptive evacuation, sila yung nagkaroon po ng landslide dahil 30 o 40 years na silang naninirahan dito pero walang nangyaring landslide. Ngayon lang talaga, June. Alright, maraming salamat. Grace Doc Tolero, nagulatan live mula sa Benguet Province. Hindi inaasahan ng marami sa mga residente sa probinsya ng Pangasinan ang lakas na dala ng Bagyong Ompong. Ilan sa mga pangunahing kalsada naman sa probinsya ay lubog pa rin sa baha. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Balik
normal na ang buhay ng ating mga kababayan dito sa probinsya ng Pangasinan. Ngunit hindi maikakailang may iniwan pa ring bakas ang Bagyong Ompong. Isa si Manghil ang nakasaksi sa lakas ng Bagyong Ompong nang tumama ito sa Dagupan, Pangasinan. Bagamat sanay na anya sila sa mga dumadaang bagyo, ngayon lamang ulit sila nakaranas ng kasing lakas ng hangin at ulan na dala ni Ompong. Yung ginawa namin, papunta sa bahay, dinagyan na ng lubid yung mga bahay, kasigurado ng bahay. Yan, delikado talaga, malakas ang hangin. Sobrang lakas. Si Aling Arsenia naman, sinira ng bagyo ang kanyang maliit na kabuhayan, ang pagpaparenta ng mga cottage. Sa kita na 200 hanggang 300 piso kada araw, pinagkakasya lamang niya ito sa gastusin nila ng kanyang 3 anak. Wala kaming kabuhay ang pagkakakitaan kasi nga ganito, nasira nung mga ano. Bagamat iniwan na ng Bagyong Ompong ang probinsya, nananatili naman ang banta ng patuloy na pagbaha sa ilang bayan ng Pangasinan. Ito ay dahil naman sa pagpapakawala ng tubig mula sa San Roque Dam mula pa noong Sabado. Naranasan natin yung pinakamataas na isinasok na tubig sa San Roque Dam kasi noon na lang bumaba yung tubig galing din sa Aklan, Benguet. So umabot siya ng 6,130, ganun siya kalaki. Sinalo ng San Roque Dam ang mga tubig na umagos mula sa bundok ng Benguet, partikular sa Baguio City, kaya mabilis nitong naabot ang critical level na 280 meters. Dahil sa pagpapakawala ng tubig sa dam, agad naman na tumaas ang mga ilog sa mga bayan tulad ng Santa Barbara, Calasiao at Dagupan. Apektado ang mga residenteng malapit sa ilog. Naperwisyo rin ng baha maging ang ilan sa mga eskwelahan. Ang kalsada patungong Dagupan City mula sa Urdaneta ay apektado rin ng baha. Hirap ang mga sasakyan na makausad dahil halos hanggang tuhod ang lalim ng baha. Ayon sa Napocor, posibleng abutin pa ng hanggang katapusan ng buwan bago bumalik sa normal ang level ng tubig sa San Roque Dam. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Pangasinan. Naibalik na ang supply ng kuryente sa Vigan City at ilang bayan ng Ilocos Sur kahapon. Samantala, isa ang naitalang casualty sa Ilocos Sur dahil sa pananalasa ng Bagyong Ompong. Mula sa Vigan, Ilocos Sur, may report si Aiko Miguel live. Yes, Aiko, magandang tanghali. June, magandang tanghali. Nakabalik na sa normal na kalagayan ang pamumuhay ng ating mga kababayang Ilocano dito sa Vigan, Ilocos Sur pagkatapos ng pananalasa ng Bagyong Ompong noong Sabado. Linggo ng umaga naging maaliwalas na rin ang panahon dito sa Vigan at ngayon ay maaraw na nga at nagbukas na yung ilang mga establishmento at tindahan dito na tila walang nagdaang bagyo. Patuloy ang trabaho at negosyo ng ating mga kababayan dito sa Vigan. Biyernes ng gabi pa lang nawala na ng kuryente ang bayan ng Ilocos Sur dahil sa pagbayo ng napakalakas ng hangin at pabugso-bugsong pag-ulan. Mula alas 9 ng umaga ng Sabado hanggang alas 7 ng gabi, wala na ring signal ang mga telecommunication lines kaya tanging radio o radyo ang gamit ng mga LGU sa pagmonitor ng kalagayan ng mga residente sa Ilocos Sur. Sabado ng tanghali lumakas pa ang hangin at ulan sa Vigan, Ilocos Sur. Nagdeklara rin ng forced evacuation ang lokal na pamahalaan ng Vigan sa Santa Catalina dahil sa banta ng storm surge sa lugar. Pagkatapos ng bagyo, nagkalat ang mga sanga ng puno mismo at maging ng poste, mga nilipad na yero ng bahay sa mga daanan dahil sa pagbayo ng Bagyong Ompong. May mga natumbang signboard sa mismong entrance ng Vigan at halos mabaklas rin ang mga kisame ng isang gasoline station. May ilang bayan din na binahana dahil sa matinding ulan. Samantala, matindi ang pinsala sa ilang istruktura at may isang naitalang casualty sa Ilocos Sur, isang 82 years old na lalaki na nadaganan ng natumbang puno. Ayon naman sa provincial board member na si Efren Rafanan, cooperative o nakipagtulungan ang mga residente sa bawat bayan nang itaas ang alert status sa rehiyon. Napakaganda nga dahil wala pa yung bagyo, responsive na yung mga tao. Sila nang kusang nagboluntaryo na nagpunta, lumikas doon sa evacuation center. Aware ng mga tao, conscious na sila. Kasalukuyan na ring isinasagawa ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang rehabilitasyon sa rehiyon lalo na sa mga munisipalidad ng Santa, Candon City, Santa Maria, Magsingal at Suyo.
rehabilitation na po yan. Nandiyan na po yung mga relief goods. Actually, ngayon, nagbibigay na po kami ng relief goods. Bibisitahin na po ng mga LGUs natin kung anong kailangan ng mga munisipyo nila. Programs na yan, mga rehabilitation, livelihood na yan, diretso-diretso na yan. At saka yung rebuildings of the infrastructure natin. Sa pag-iikot namin kagabi sa may Kalye Crisologo ay yung kilalang heritage village ng Vigan, may mga napansin kaming natumbang signage ng mga tindahan. Ngunit nagbukas na rin yung mga souvenir shops sa heritage village at may mga nakasabay na kaming turista na nag-iikot sa mismong village. Samantala dun sa pinakahuling ulat ng PDRRMO ngayong umaga, umabot na sa 1 million pesos ang pinsalang dulot sa infrastructure at 407 million pesos naman sa agriculture, partikular na sa bigas dito sa Ilocos Sur. Patuloy pang kinoconsolidate ang ulat mula sa iba't ibang bayan o mga karatig bayan dito sa Vigan upang makapagbigay ng ulat o yung total na pinsalang na idulat ng Bagyong Ompong. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Aiko Miguel. Umabot na sa mahigit 4 na bilyong piso ang pinsala ng Bagyong Ompong sa agrikultura at infrastruktura sa buong probinsya ng Cagayan. At mula sa Cagayan, may report si Mon Hocson live. Mon! Magandang tanghali, Ella. Hindi pa natatapos ng provincial government ng Cagayan ang pag-alam sa kabuuang halaga ng pinsalang iniwan ng Bagyong Ompong. Pero sa ngayon ay umaabot na ito sa mahigit 4 na bilyong piso. Sa inisyal na datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, umaabot na sa 4.6 billion na halaga ang napinsala sa agrikultura, habang 46 million pesos naman ang inisyal na halaga ng pinsala sa infrastructure. Karamihan ng nasira ay mga palayan at maisan at mga bahay na gawa sa light materials. Kaya naman idineklara na ng state of calamity sa Cagayan matapos ang pananalasa ng Bagyong Ompong nitong weekend. Naglandfall ang Bagyong Ompong, pinakamalakas na bagyong tumama sa bansa ngayong taon sa Bagao, Cagayan, umaga ng Sabado ayon sa Pag-asa. Inanunsyo ito sa pamamagitan ng Facebook page ng gobyerno ng Cagayan ngayong linggo ng hapon. Maabot na rin sa 11,000 na families o katumbas ng 46,000 na individuals ang inilika sa iba't ibang evacuation centers. Sa press briefing ng mga opisyal ng Malacanang nitong linggo lang, sinabi ni Cagayan Governor Manuel Mamba na hindi pa naitatala ang pinal na pinsalang idinulot ng Bagyong Ompong sa probinsya. Ang deklarasyon ng state of calamity ay magpapadali ng paglabas ng pondo na kinakailangan upang matulungan ang mga nagsilikas na mamamayan at upang kumpunihin o ayusin ang mga nasira ng Bagyong Ompong. Otomatiko rin itong hindi pagagalawin ang presyo ng mga bilihin sa palengke. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez na sinigurong walang magaganap na pagtaas ng presyo kasunod ng pananalasa ng Bagyong Ompong. Ella, sa ngayon ay medyo mainit na ang klima rito sa buong probinsya ng Cagayan at medyo cloudy rin kaya wala na rin masyadong mga pag-ulan. Pero patuloy naman ang rehabilitation process na isinasagawa, pagtulong ng provincial government ng Cagayan lalo na dun sa ating mga kababayan na nasira ang mga tahanan. Yung manang latest mula dito sa Tuguegarao City, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mon Hocson live na nag-uulat mula sa Cagayan. Nawala ng tirahan ng ilang residente sa Zambales dahil sa pananalasa ng Bagyong Ompong sa lalawigan. Gayunman, mas pinili ng mga biktima ng bagyo na manatili pa rin sa kanilang lugar at pagsumikapan na lamang na muling makabangon. Narito ang ulat ni JL Asayo. Malakas na hangin, ulan at matataas na alon sa dagat ang naranasan ng Barangay Bangan, Botolan, Zambales noong kasagsagan ng pananalansa ng Bagyong Ompong. Agad na lumikas patungo sa mga evacuation center ang mga residente sa takot na mapahamak. Kwento ng mga residente dito sa Barangay Bangan, Botolan, sabi nila ang bahay dito ay puno pa pero dahil sa mga naranasan nilang bagyo ng mga nakaraang taon, unti-unting kinain ng malalakas na alon yung bahay dito. Kaya naman bago pa manalansa ang Bagyong Ompong, yung mga nakatira dito sa shoreline o tabing dagat, nilisan na nila yung mga bahay nila at pumunta na sa ligtas na lugar. Ngunit sa pagbabalik ni Aling Erminia kahapon sa kanilang bahay, nanlumo siya sa kanyang dinatnan. Halos puro kawayang nakatayo na lang ang natira sa kanyang bahay matapos liparin ang bubong at iba pang mga kagamitan.
Halos naiyak-iyak na nga po ako ng ganito nang nangyari sa akin. Kasi ito po, pinagpagod ko na nagtitinda ng isda, inipon ko hanggang magawa ko itong bahay ko. Ganito rin ang sinapit ng bahay ni na Jason Bidico dahil hindi kinayan ng mga tali at pabigat na kanyang nilagay ang malakas na hangin na dala ng bagyo. Kung ang iba winasak ng hangin ang mga bahay, ang sa pamilya naman ni Aling Arceli sa barangay Marangla, San Agustin, bayan ng Iba, bubong na lang ang kita matapos malubog sa tubig baha. Kahit malungkot, idinaan na lang niya sa tawa ang kwento ng dinanas na hirap dahil sa bagyong Ompong. Ay, nako. Yun na. Halos anong nangyari kamong ganon. Kaya mahirap ma'am. Pero talagang nilinisan namin. Talagang tinutuloyan namin. Kaya ganon talaga. Sa kabila nito, wala pa ring balak na lisanin ng pamilya ni Aling Arceli ang lugar dahil tanging pagsasaka lang anila ang alam nilang gawin at nandito umano ang kanilang kabuhayan. Tulad ng dati ay sisikapin na lamang nilang muling makabangon mula sa unos na dinanas. Hiling nito sana ay matulungan silang muling mabuo ang mga winasak ng bagyo. Si Mang Eugene naman nadatnan pa ng news team na inaayos ang kanyang bangka para sana muling makapaglayag at makapaghanap buhay. Ngunit ayon sa lokal na pamahalaan, halos 1 linggo pa ang hihintayin para sa ligtas na pagpalaot dahil malaki pa rin ang alon. Pero ayon kay Mang Eugene, marami pa rin ang nakikipagsapalarang kumita lamang para sa pamilya. Opo, yung halos ganyan pa po ang alon. Meron pong sumusubok sa kakulangan din rin ng pera. Yung iba nakikipagsapalaran na pong lalaot. Ngunit sa kabila ng ilang mga palatandaang iniwan ng pananalansa ng bagyong Ompong sa Zambales, walang nai-report na casualties maliban sa ilang bahay lang sa tabing dagat na sinira nito. Nangako naman ang lokal na pamahalaan na tutulungan ang kanilang mga kababayan na muling makabangon mula sa pananalansang idinulot ng bagyong Ompong. Pangingisda ang isa sa mga pangunahing pinagkakakitaan ng mga residente dito sa probinsya ng Zambales. Ilang araw din silang hindi nakapalaot dahil sa pananalansa ng bagyong Ompong. At sa muli nilang paglalayag, umaasa sila ng masaganang huli at unti-unti na ring maibalik sa normal ang kanilang buhay. JL Asayo, UNTV News and Rescue, probinsya ng Zambales. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Department of Social Welfare and Development ng mga ipadadalang karagdagang family food packs para sa mga apektado ng bagyong Ompong. Narito ang ulat ni Mai Bermudez. Walang tigil ang ginagawang repacking ng Department of Social Welfare and Development ng mga family food packs at hygiene kits para maipadala sa mga pamilyang apektado ng pananalasa ng bagyong Ompong sa bansa, partikular na ang mga nasa Region 1, 2, 3 at Cordillera Administrative Region. Sa DSWD Relief Operations Center sa Pasay City, 12 oras na tuloy-tuloy ang operasyon. 50,000 food packs anila ang kanilang target na maihanda bawat araw. Ngunit kahit na makina na ang gumagawa ng bulto ng trabaho, nangangailangan pa rin anila sila ng nasa 400 volunteers araw-araw. So nag-uumpisa po yung pag-supply ng bigas ng 6 na kilong bigas. So bawat istasyon po ng ating production line, nilalagay po ng ating mga volunteers sa kahon, unang-una ang bigas. And then patuloy po ito sa kabilang istasyon kung saan nandun naman ang ating sardinas. Sir, ilang sardinas po ang laman ng isang kahon? So lalagyan po ito nila ng 4 na peraso ng sardinas sa isang box. So susunod po na proseso, maglalagay naman po sila ng 4 na lata ng corn beef. Pagkatapos po niya, nilalagay naman po sa kabilang istasyon yung kape. Bukod sa pagkain, may hygiene kits ding inihahanda ang kagawaran. Laman nito ang tuwalya, underwear, t-shirt, shorts, tsinelas, kumot, banig, kulambo, malong, timba, toothpaste, sabon at iba pang pangunahing gamit pang kalinisan. Paalala naman ng kagawaran, hindi dapat na ipagbili ang mga pinamimigay nilang food packs at hygiene kits. May batas po tayo na bawal ibenta ang family food pack. So bawal din po itong i-repack. So kung ano po yung makarating sa mga nasalanta, yun po dapat yung matanggap mo. Samantala, panawagan naman ng kagawaran sa mga nais na mag-volunteer, makipag-ugnayan lamang sa kanila sa pamamagitan ng kanilang mga hotline. Mai Bermudez, UNTV News and Rescue, Pasay City.
Tumaas ang level ng tubig sa mga pangunahing dam sa Luzon pagkatapos na manalasa ang bagyong Ompong o Mangkut sa bansa. Mula 4 a.m. noong Sabado, September 15 hanggang kaninang alas 6 ng umaga ay umangat ng 4.74 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, 0.72 meters sa Ipo, 0.45 ang Lamesa, 1.59 ang Ambuklaw, 1.6 sa Binga, 10.1 meters sa San Roque, 2.41 sa Pantabangan, 4.72 sa Magat Dam at 1.9 meters sa Calaraya Dam. Ayon sa Pag-asa, lampas na sa normal high water level o speeding level ang Angat Dam na 210 meters lamang. Nagpapakawala pa rin ng tubig ang ilang dams gaya ng Ambuklaw na nakabukas ang 7 gate, 6 na gate sa Binga, tig-2 gate naman ang nakabukas sa San Roque at sa Magat Dam. Susunod, retired Army Major General Jovito Palparan hinatulan ng guilty sa kasong kidnapping at serious illegal detention sa 2 UP students na sina Karen Empeño at Sherlyn Cadapan noong 2006. Presyo ng commercial rice sa merkado bababa at inaasahang mag-stabilize sa Nobyembre ayon sa Department of Agriculture. Sa kapasok pa lamang po na balita, isang bangkay ang nahukay sa nagpapatuloy na retrieval operations sa landslide area sa Itogon, Benguet. At mula po sa linya ng ating komunikasyon, si Councilor Nel. Nel, please. Please kami, Nel. Yes, June, makakausap natin ang Municipal Councilor ng Itogon, Benguet na si Ginoong Arnel Bahingawan. Sir Arnel, may nakikita tayo dito na nahukay. Nagpo-focus yata yung ating mga otoridad dun sa isang location dito sa landslide area. Yes, kahapon pa yan, may part of the body na nakita yan. Madilim na kasi kaya nag-stop ang rescue. Yun yung tinutuloy ngayon. Sir, pero ngayon mas nare-reveal ngayon yung area na yun. Yes, kasi kahapon pa may concrete na tabon sa kanya na nahihirapan, kaya ngayon parang pinagpapatuloy lang, pero confirm na 1 million na victim. Sir, para magkaroon ng idea yung ating mga kababayan, ano po ba yung mga infrastructure, struktura na nandyan at ilan po ba yung pinaniniwalaan natin na meron pa dito sa area na ito na ating tinitingnan dito? Yung nakikita nating structure ngayon yan, hindi po yan yung dating pwesto niya. Nasa taas po ng konti. Kaya structure na bunkhouse na built by yung company before, nung nabandon na, nagtirahan ng mga tao. Beside it, may mga structures din na tinitirahan ng tao, pero sa taas-taas pa po. Inanod na po nung landslide hanggang ngayon sa nakikita nating area. Jun, baka may tatanong ka. Malolos Regional Alright. Nel, Yes, sir. nakilala na ba itong nakuhang isang bangkay na ito at nandiyan ba yung mga kamag-anak na nakaantabay ba dyan, Nel? Ay, hindi pa sir, nasa site pa rin. As of this time, yun na, linalabas na, nasa makeshift na stretcher, nabalot na ng blanket. Ipupunta na po dito sa members ng mga fire. Opo. Sila po ang mag-aakyat doon sa temporary incident post natin. Ipaprocess po ng SOCO team ng PNP for proper identification po. Opo. Councilor, yan po bang nakikita namin sa video na yan, meron po bang estimate na o meron ng alam ang mga rescuer natin kung ilan ang maaaring natabunan doon sa area na yan, sir? O talagang tayo po ay naguhukay lamang muna para may makita lamang muna? Hindi po, talagang meron na po kaming mga names ng missing, numbering to more than 40 po, sir. Opo. So talagang napakahirap po ng ginagawang retrieval operation yan sa Councilor. Kaya kami po ay nakikisa sa inyo dahil sa ginagawang effort ng
Ano po ba yan? Mga SAF na po ba yan? Yan po ba yung mga police na SAF at iba pang mga rescue organizations sa Benguet, sir? Yes sir, marami po. Nagpapasalamat kami sa PNP, Army, Benguet Corporation, yung mga ibang mining companies na may pinadala, yung mga neighboring namin, and then I believe meron pa from the province of Ifugao na dumating para sa search and rescue, sir. No, Sir Councilor Bahingawan, yun po bang operation dyan ng Benguet Corporation na yan, yan po ba ay pinapayagan o pinasara na po ba yan? Paano po ba yan, sir? Nag-end na po ang operation nila 1990s eh. And then during the time of Secretary Gina Lopez? Ma'am Gina Lopez, may directive na sila na talagang you go on with the final mine rehab and decommissioning. Opo. Eh naalis po si Ma'am Gina. Parang naka standby yung status nila. Opo. Yung mga kababayan naman natin na gustong magmina dito sa outside ng property ng kumpanya, tinatry naman po nilang mag-form ng association for them to comply to the provisions of the small-scale mining law. Nakabinbin po yung mga application nila. Opo. Ibig sabihin po yan, Councilor, yung mga na biktima ng landslide dyan, mga minero din po na small scale. Yes sir, pero yun na nga, may itong bunkhouse at saka yung isang parang chapel nila, nag-agree sila na doon nila ipunta. For the meantime, yung mga family nila, and doon sila titira habang tatama itong si Bagyong Ompong. But unfortunately, ganito po ang nangyari. Opo. Pero ano po, ibig sabihin po, nag-ooperate pa rin po sila nung bago mangyari itong landslide na ito, sir. At ito po ba? Apo. Yes sir, hindi na po, wala na po. Automatic po sa province of Benguet yung mga small-scale miners at the onset of a tropical storm or a monsoon rain, walang operation po sir. Okay, ibig sabihin talagang nakatira na lamang sila doon sa lugar na yon, sir. Oo, for the coming of Typhoon Ompong, parang ginawa nilang evacuation center nila yon, pero unfortunately ganito po nangyari. Okay, patuloy po kami nakaantabay dito sa Councilor Bahingawan para po sa live update po natin sa ginagawang retrieval operation po dyan sa bayan po ng Itogon. Maraming salamat po sa panahon na ipinagkaloob niyo po sa amin. June, Alright. Yes, June, they are clarifying dito sa Ground Zero. Nakausap nga natin yung municipal councilor. They are nasa phase pa lang sila ng rescue operation kasi they are hoping pa na meron pa silang makikitang buhay. Oo. So wala pa sila dun sa masasabing retrieval operation. So rescue operation pa lang sila, June. Alright. Magandang paglilinaw yan, Nel, kasi nga pag-retrieval, parang pinapalagay natin na may mga wala ng buhay. Pero sa rescue operation, ibig sabihin, may pag-asa pa o umaasa pa sila na talagang meron pang maililigtas na mga buhay na natabunan doon sa bank houses na yan. Yes, June. Tama. Okay. Meron ka pa bang ulat dyan, Nel? Yes, mamaya magbibigay ulit tayo ng update at sabi nga sa atin dito ay kapag dumilim na by 6 p.m. ay posibleng itigil muna nila itong rescue operation nila dito sa lugar na ito dahil medyo delikado rin dahil medyo malalim itong lugar na ito, June. Nel, posible bang gumamit sila? Kasi mano-mano yung sinasabi mo kanina, di ba? Posible bang makagamit naman sila ng mga makinarya o maliliit na makinarya para mas mapadali yung operasyon, Nel? Maganda tanong yan, June. Kanina kasi nakasabay natin yung mga equipment nasa taas na eh. Mga heavy equipment siya na inaasahan sana na maghuhukay dito sa baba. Pero ang ginagamit lamang nila dito ay yung pambomba ng tubig. Yun lamang ang talagang makina na masasabi natin na ginagamit nila dito para mabilis na mahukay itong ilalim. Nel, may nakita kami kaninang video dyan, yung sa live natin, na merong tubig na umaagos. Yung ba ay doon galing sa mga butas dyan o paano yun, Nel? Yun nga yun yung tinutukoy natin na makina. Meron silang hose na nakadirekta dito sa isang tubigan dito at binobomba nila yung tubig doon sa area na yon at tinuhukay dahil mas mabilis nilang nauhukay yung lupa dahil medyo matigas dahil umaraw, medyo nahihirapan sila sa pagbubungkal. So yun ang ginamit nila para mabilis yung tubig na yung binobomba nila, yung lugar na yon. Yun.
Okay, sige. Nel, mamaya pagka may update ka pa, magbigay, ano mo lang kami, bigyan mo lang kami agad ng update dyan para isahin papawid natin, Nel. Yes, Jun. Balik muna sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nagulat na live mula sa Itogon, Benguet. Guilty ang naging hatol ng korte kay dating Army Major General Jovito Palparan sa kasong kidnapping at serious illegal detention sa dalawang UP students na sina Karen Empeño at Sherlyn Cadapan noong 2006. Mula sa Bulacan, may ulat si Nestor Torres live. Yes, Nestor. Yes, kailangan magandang hari. Matapos ng 4 na taong pagdinig sa korte, inilabas na ni Judge Alexander Tamayo ng Malolos Regional Trial Court Branch 14 ang hatol laban kay retired Army General Jovito Palparan. Guilty si Palparan sa mga kasong kidnapping with serious illegal detention para sa pagkawala ng dalawang University of Tama lang, mabulok si Palparan sa kulungan. Kailangan nilabas si Karen at Sherlyn. Hintaw! Yes, Ella, matapos nga ang 4 na taong pagdinig sa korte, inilabas na ni Judge Alexander Tamayo ng Malolos Regional Trial Court Branch 15 ang hatol laban kay retired Army General Jovito Palparan. Guilty si Palparan sa mga kasong kidnapping with serious illegal detention para sa pagkawala ng dalawang University of the Philippines student na sina Karen Empeño at Sherlyn Cadapan noong 2006. Bukod kay Palparan, convicted at tinatulan din ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo ang co-accused na sina Lieutenant Colonel Felipe Anotado at Staff Sergeant Edgardo Osorio. Hindi naman naging maganda ang pagtanggap ni Palparan sa naging hatol sa kanya ng korte. Nagkaroon ng konting komosyon nang sigawan nito si Judge Tamayo at tawaging duwag. Bunsod nito, nagbanta si Judge Tamayo na isasite niya for contempt ang dating Army General. Ngunit tila hindi naging natinag si Palparan. Naging emotional naman ang kaanak ni na Empeño at Cadapan sa narinig na desisyon. Nararapat lang nila ang naging hatol kay Palparan. Ngunit nais pa rin nila na makita ang dalawa. June 26, 2006, sinasabing dinukot sa Aguni, Bulacan si Karen Empeño at Sherlyn Cadapan at Manuel Merino na inakusahang miyembro umano ng komunistang grupo hanggang sa lumutang ang prime witness sa kaso na si Raymond Manalo na taga San Miguel, Bulacan. Wala itong sinasabi ng korte na nakita niya si Sherlyn at Karen sa kampo ng Limay, Bataan noong 2007. Na tinorture, ginahasa at mismong siya rin ang naglaban ng dugoang damit ng dalawang UP student. Gayunman pilit pa rin itinanggi ni Palparan ang mga akusasyon laban sa kanya. Lahat naman imbento eh. But yung sa akin, sorry, Anotado, there's no truth to that. Po. Ipinag-utos na rin ng korte na ilipat sa regular jail si Palparan mula sa kasalukuyang detention cell nito sa Philippine Army Headquarters. Ella, at yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa studio. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres, live mula sa Bulacan. Sa iba pang balita, inaasahang bababa at mag-stabilize na sa Nobyembre ang presyo ng commercial rice sa mga pamilihan sa bansa dahil sa pagtaas ng supply ng palay ayon sa Department of Agriculture. Issue ng rice shortage sa bansa muling pinamulaanan ni Agriculture Secretary Manny Piñol. Mula sa Butuan City, may report si Raymond Octobre live. Yes, Raymond. Yes, June, mula 25 pesos per kilo ng palay, inasahang bababa na sa 18 to 22 pesos ang bintahan nito na mag-stabilize sa buwan ng Nobyembre at magtutuloy-tuloy hanggang sa susunod na taon ayon kay Secretary Manny Piñol.
June, ito ay dahil sa pagtaas ng supply ng palay dahil sa pagsisimula ng anihan. Bunsod nito, inaasahan ng DA ang pagbaba ng presyo ng commercial rice sa lahat ng palengke sa bansa. You have to understand that the buying price of palay, rule of thumb, double that is the selling price of rice. So kung ang bilihan ng palay is 20, ang bigas niyan nasa 40, 38-40. Sa turnover ceremony ng agricultural assistance para sa mga magsasaka sa Talakag, Bukidnon noong Biyernes, muling iginiit ni Piñol na walang kakulangan ng bigas sa bansa. Minamanipula lang umano ng mga rice hoarders ang supply ng bigas upang tumaas ang presyo nito. June, sa katunayan, nakumpiska ng PNP at mga tauhan ng customs ang nasa 300 million pesos na halaga ng smuggled rice sa isang warehouse sa Bulacan noong September 12. There is no rice shortage. There was and there is no rice shortage. In fact, right now, umaani na yung mga magsasaka natin. Bumabagsak na yung presyo ng palay. Samantala, bilang tugon sa nararanasang krisis sa bigas sa Zamba Sulta area, inaasahan ng kalihim na maisasabatas na sa lalong madaling panahon ang Rice Tarification Bill. Dito legal nang makakapag-import ng bigas ang mga private traders. May gagawin na program na magiging legal na. No? In fact, the purpose is to stop smuggling. Pero dapat pagpasok ng bigas, it should be covered by, tariff, quarantine inspection, and sanitary and phytosanitary inspection. At yun mo ang ating latest live. Balik sa iyo sa studio, June. Maraming salamat, Raymond Octobre. Itatalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong National Food Authority Administrator ang magreretirong pinuno ng Philippine Army na si Lieutenant General Rolando Bautista. Bagamat aminado si Pangulong Duterte na posibleng hindi magustuhan ni Bautista ang bagong posisyon, tiwala ito na magagampanan ng general ang bago nitong tungkulin. Muling sinabi ni Pangulong Duterte na nais niyang maging bahagi ng gabinete ang mga retired general dahil nais niyang masunod ang kanyang mga ipinag-uutos. Si Bautista ay nakatakdang magretiro sa Oktubre pagkatapos ito ay saka pa lamang opisyal na makakaupo bilang bagong NFA Administrator. In the meantime na hindi kita malagay sa Central Bank, pwede ka muna sa NFA siguro to rationalize the idiotic ditong para maplano, make it structural. Si Bautista muna. Alam ko ayaw niya yung magbenta ng bigas kaya hindi mo siya tindero. So sabi ko na pag-usapan na natin walang araw yung in the meantime you have to help the country to rationalize everything. Sa iba pang balita, 8 ang sugatan sa panibagong pagsabog sa Mindanao Region kahapon. Sugatan sa insidente ang 8 sibilyan, kabilang ng isang 6 na taong gulang na bata. Narito ang report ni Janice Inhente. Sugatan ng 8 sibilyan sa pagsabog ng isang improvised explosive device o IED sa National Highway Barangay Apupong sa General Santos City pasado alas 11 kahapon. Sa inisyal na investigasyon ng otoridad, iniwan ito malapit sa butika sa lugar. Isinugod ang mga biktima sa St. Elizabeth Hospital at patuloy na ginagamot. Alas 11, hindi tayo sinto na sa Kabuntagon, kaya explosion incident na natabo sa National Highway, Barangay Apupong, General Santos City. Yes, so vicinity sa General Pharmacy o Brigada Pharmacy. Ay na putok mga sibilyan ang slightly wounded. Doon na po yung minimum damage sa Facebook na sa mga items na may damage o sa SUV. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng pulis at militar upang alamin kung sino ang nasa likod ng nangyaring pagsabog.
Sa isang statement, sinabi ng Northern Mindanao Police Office na muling itinaas ang full security alert sa rehiyon kasunod ng pagsabog. Ipinag-utos na rin ni Northern Mindanao Police Regional Director Police Chief Superintendent Timoteo Paclib ang pagpapakalat ng karagdagang personnel at K9 units sa pinangyarihan ng pagsabog. Inactivate din ang iba't ibang hotline numbers upang makontak ng sino mang nais na magbigay ng impormasyon kaugnay ng pangyayari. Paalala ni Paclib sa publiko, maging mahinahon ngunit mapagmatsyag at iulat sa kanila ang anumang mga kahinahinahang bagay o tao. Samantala, kinundi na naman ng Malacanang ang pagpapasabog sa Gensan na naganap umano habang bumabangon pa lamang ang bansa sa epekto ng bagyong Ompong. Tiniyak ni Presidential Spokesperson Harry Roque na papanagutin ang mga may sala. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue, Davao City. Posibleng lumala ang kaso ng human trafficking sa bansang East Timor ayon sa International Organization for Migration. Samantala, pinaigting naman ng Embahada ng Pilipinas sa naturang bansa ang information dissemination hinggil sa human trafficking upang maiwasan ng mga Pilipinong maging biktima nito. Narito ang report ni Lito Bahe. Kabilang ang bansang Timor-Leste sa Tier 2 o mga bansang hindi naabot ang minimum na pamantayan upang tuluyang maalis ang kaso ng human trafficking sa kani-kanilang lugar batay sa 2018 Trafficking in Persons Report ng US Department of State. Subalit nabanggit din sa naturang ulat na may ginagawang efforts ang pamahalaan ng Timor-Leste upang resolbahin ang suliraning ito tulad ng pag-iimbestiga at pagsasampa ng kaso ng trafficking cases. Gayunman, wala pang napaparusahan sa naturang trafficking cases sa loob ng 5 taon. Ayon sa International Organization for Migration o IOM, papataas ang bilang ng mga nabibiktima ng human trafficking sa East Timor dahil sa panghihikayat nito sa ibang nasyon na dumayo sa bansa. Kaya pinaiigting na rin ng IOM ang pakikipag-ugnayan sa Timor-Leste government upang mapigilan ito. Timor-Leste would like to adhere to ASEAN, means like free people movement. More people will come. So we need to prepare. The number will increase if the stakeholders, law enforcement institutions such police, immigrations, they identify. They have ability to identify more cases. I think the number will increase. In illegal migration, we look at working with border security to try to strengthen the institutional capacity of them, and we're in future looking to work with IOM Indonesia for border security to look at best practice and to try and stop illegal migrants from coming into the country. Samantala, upang matulungan naman ang mga Pilipino sa Timor-Leste na huwag mabiktima ng naturang krimen, naghanda ang Embahada ng Pilipinas ng isang seminar kaalinsabay ng paggunita sa World Day Against Trafficking in Person. Ayon kay Philippine Ambassador to Timor-Leste Abdul Maid Muin, mas paiigtingin pa nila ang information dissemination para sa mga kababayang Pilipino. Para malaman ng mga bawat Pilipinos dito at saka malaman ng mga kung ano ang mga ispat ng mga victims on how to paano natin sila matutulungan at masagip. Sa susunod sana magkaroon pa tayo ng parehas nito sa susunod na mga araw o mga panahon para ma-disseminate natin ang kung ano man ang problema. Batay sa tala ng Embahada ng Pilipinas, sa kasalukuyan ay may 1,500 mga Pilipino ang naghahanap buhay dito sa East Timor at patuloy ang ginagawang pakikipag-ugnayan ng tanggapan sa Filipino community upang matiyak na napapangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipino laban sa mga pang-aabuso. Lito Bahe, UNTV News and Rescue, East Timor. And for the news abroad, Super Typhoon Mangkhut floods streets and damages buildings in Hong Kong. Stephanie C. has this story. Super Typhoon Mangkhut wreaked havoc in Hong Kong on Sunday, flooding streets and uprooting trees. Videos published online showed. Strong winds broke windows, uprooted trees, and caused construction crane elevator to collapse. A
father and son were swept off their feet into a concrete wall by the powerful winds of Typhoon Mangkhut. In Hong Kong's Hung Fa Chun housing estate, large amounts of water were seen to hitting the promenade among the waterfront. Authorities hoisted the highest number 10 tropical cyclone signal at 9:40 a.m. Sunday, warning residents to be mindful of safety and to avoid waterfront areas. Hong Kong residents in fishing villages such as Tai O were assisted by government officers to evacuate to mitigate damage from flooding in low-lying areas. Stephanie C., UNTV News and Rescue, Hong Kong. Rising floodwaters in North Carolina due to Hurricane Florence rainfall forces thousands to flee from their homes. Clarence Shaughnessy reports. Florence kept dumping rain on North Carolina on Sunday, and officials warned residents that rivers inland were likely to flood. Florence, which crashed into the state as a hurricane on Friday, had weakened to a tropical depression by Sunday morning, but was forecast to drop another 5 to 10 inches of rain in North Carolina, bringing rainfall totals in some inland areas to 15 to 20 inches, according to the National Hurricane Center. The most rain so far from Florence was 33.9 inches in Swansboro, North Carolina, a new record for a single hurricane in the state. The previous record was 24 inches, set by Hurricane Floyd, which killed 56 people in 1999, said Bryce Link, a meteorologist with DTN Marine Weather, a private forecasting service. In Fayetteville, a North Carolina city of about 210,000 people, some 90-mile inland, authorities told thousands of residents near the Cape Fear River and Bickle River to get out of their homes by Sunday afternoon because of the flood risk. It was waist deep inside the house, and then once we got off the porch, it was up to our shoulders. A total of about 761,000 homes and businesses were without power on Sunday in North and South Carolina and surrounding states, down from a peak of nearly 1 million. Emergency teams worked through the night, rescuing people by boat and even airlifting 50 stranded people in North Carolina. At least 7 people have died so far in the storm in North Carolina, including a mother and a child killed by a falling tree, and 3 people who drowned, state officials said. A woman died in South Carolina when her car hit a fallen tree. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, USA. Susunod, 4 na miyembro ng NPA sa Eastern Samar nagbalik loob sa pamahalaan. At House of Chicken, bagong paboritong kainan sa Pampanga. Wagi sa kanilang unang sabak sa hardcourt para sa UNTV Cup Season 7, ang NHA Builders, Malacanang PSC Camao at AFP Cavaliers. Narito ang report ni Bernard Dadis. Ipinamalas ng Season 6 fourth placer NHA Builders na isa sila sa kupunan na makikipagsabayan para sa 4 million pesos championship prize ng UNTV Cup Season 7. Tinalo ng NHA ang 2-time champions Judiciary Magis sa mula championship caliber na sagupaan sa score na 73-68 sa Pasig City Sports Center kahapon. Nanguna sa Builders sinang Marvin Mercado na may 22 points at si Alvin Vitog na may 18 points. Sa first quarter, agad nagpakawala ng 9 points si Chester Tolomia na nagbigay sa Judiciary ng 2 points advantage, 22-20. Naitabla ng NHA sa 34-all ang score sa second quarter.
Rumatsyada ang magandang opensa ng NHA sa third quarter sa pangunguna ni Marvin Mercado, Alvin Vitug, Waldemar Tibay at Jesse Alastoy upang agawin na ang abante 50-45. Ito ay sa kabila ng napilitang ilabas sa umpisa ng third quarter si two-time seasons MVP na si Antonio Lustestica Jr. ng NHA dahil sa injury. Pagpasok ng last quarter, lumobo pa sa 16 points ang abante ng NHA makalipas lamang ang 3 minuto, 47-63. Sa tulong ng tandem nila Chester Tolomia at Warren Ibanez, nakadikit sa 64-65 ang judiciary, 3 minuto na lamang ang nalalabi sa ballgame. Malaking kawalan sa opensa ng Maggi si Ibanez nang ma-fouled out sa last 1 minute and 30 seconds kung saan isa lamang ang abante ng NHA, 68-69. Dito na napako ang score ng naghahabol na judiciary hanggang sa tumunog ang buzzer. Nung third quarter, nakita nila na hindi sila pwede magkanya-kanya. So they work as a team, they work as a family. Siguro sa darating namin sayo, mag-hard practice pa rin kami. Saka siguro, in depensa rin medyo nawala rin bandang huli. Mistulang nasayang naman ang 25 points ng bagong reinforcement player ng Ombudsman Glove-Busters na si Luis Palaganas Jr. Ito'y matapos talunin ng Malacanang PSC Camao ang Ombudsman sa score na 101-72. Best player of the game si Eric De La Cuesta. Sinabi ko naman sa player ko, napaka-importante ng bawat game ngayon sa atin. Sana magtuloy-tuloy. Siyempre, nagre-ready rin kami. 1 game at a time lang kami. Kailangan lang namin talagang i-solid pa yung depensa namin. Saka yung mga local namin, kailangan mag-step up. Saka si Berson Franco right now, hindi siya 100%, kaya walang katulong si Palaganas. Samantala, tinuturing naman ng two-time champion AFP Cavaliers na magandang simula sa season ang pagkakapanalo nila sa DOJ Justice Boosters sa first game kahapon sa score na 109-87. Best player of the game si Boyd Bautista na nagpaputok ng 26 points. Well, hopefully magtuloy-tuloy ngayon, di ba? Nadagdagan kami ng 2 players, isang malaki, saka medyo isang maliit. Basically, medyo bumata na kami ng konti ngayon. Siguro makakasabay kami na maayos ngayon. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Maya paugto na rito ang mga balita na ating tinututukan sa iba't ibang panig ng bansa. Balak gumamit ng isang ID system ang Boracay Interagency Task Force upang mamonitor ang daloy ng mga turista at mga manggagawang nagtatrabaho sa Boracay. Mula sa Boracay, nasa linya ng ating komunikasyon si Vincent Arboleda para sa detalye ng balita. Magandang tanghali, Vincent. Yasna Autofrima, isa ka panibagong identification o Unified ID System ang tuyo igapatuman sa Boracay Interagency Task Force sa liwat nga pagbukas ng Boracay Island sa Oktubre. Iniagod mabantayan ang tanan nga nagasulod kag nagagwa sa Boracay, mangin turista man o trabahador sa isla. Kung may pagwa na ang panibagong ID system, pwera sa pagpila sa mga designated centers, mahimo man ini ma-fill out online o sa mga barangay centers kag sa mga establishmento sa Boracay. Suno kay DENR Undersecretary Sherwin Rigor, pwera sa identity o pagkakilalaan sa isa ka individual, mahimo man magamit ang panibagong ID nga isa ka top card agud ipambayad sa transportasyon sa sulod sang isla kag mangin sa mga establishmento diri. Multi-card system yon. It's not yet available. It's a hybrid. Dati kasi sa ibang bansa, transport lang. Ngayon, we combine it because of yung proximity at close yung area natin. Kasama yung transport, yung identification system with access and entry and exit, tapos payment system. Makabulig man ang panibagong ID system agud mamintinar ang kaayo kag mangin ang seguridad sa mga turista nga nagapamasyar sa Boracay. They are registered and you can check that sa phone. The police can check it and even establishment can check it and even our law enforcement can check it. Kung sila illegally pumasok at dumaan po dito sa Katiklan, including po sa land arrangement nila. So may ID system po tayo.
Sa subong ginaistoryahan pa sa Boracay Interagency Task Force ang mga detalye sa nahanungod nga panibago nga Unified ID System sa Boracay hasta sa mga mas munug nga semana. Tuyo naman sa task force nga igapatuman ini sa soft opening sa Boracay Island sa Oktubre. Yan ang latest live. Balik sa imo, Frima. Maraming salamat, Vincent Arboleda, nag-uulat mula sa Boracay. Sa iba pang balita, nagbalik loob sa pamahalaan ang 4 na miyembro ng New People's Army sa Eastern Samar. Narito ang ulat ni Archil Egano. Pinaaging puspusan ng combat operation, information drive o mga pulong-pulong ng pagpapadangat ng mga basic services han gobyerno ng mga tayaw nga lugar ha Eastern Visayas. Tikang Hulyo hasta Setyembre yan nga tuig, 4 na nga miyembro han New People's Army ha Eastern Samar ang nagbalik loob ha gobyerno. Igintubyan ang mga anay rebelde ang 2 ka unit in caliber 357 ngan usa ka unit in caliber 38 revolver. Mabigyan natin ng pagkakataon na magbalik loob sila, mamuhay ng normal at payapa. Yung CLIP program, andun yung mga benepisyo tsaka kung anong matatanggap nila na ibang livelihood tsaka sa baril kung may isi-surrender sila. Sumala mga dating nga rebelde, nagdesisyon hira nga sumuko ngan magbalik loob ang gobyerno tungod kay gusto nira makapagbagong buhay, ngan mataganin mahimya nga kinabuhi ang ira pamilya. Ako na ginaaraw ang gobyerno, maging maupay lang akong pag-upulde rin akong ilalun niya, tasya pa ako nito. Ang ako na, ilalun na ako nga, civilian na ako, kahanin na ako na karoon ko na mo kayong natural. Mati kahit dito. Baga, nati ka magurin na pinaabat na karoon ko muli, karoon ko magkakuha na pamilya. Man, naabat ko nga, kuray kaupayan sa tangan tulagan. Sumala mga sumuko nga rebelde, mga kabataan nga wari maka-eskwela nga naadto lahabukid ang kasagaran nga nakukumbinsihan NPA. Madali makumbinsihan dun, batang pang kung ano ni istorya kung pakaupay, madali ang makuha. Hapag kaya naging po proseso na ang mga kinahanglanon nga mga dokumento para maka-avail ang mga iniha i-clip o Enhanced Comprehensive Local Integration Program han mga rebel returnees. Hailor man i-clip, pwede makakarawat ang mga ini in-cash assistance, livelihood assistance, reintegration assistance, ngan firearm remuneration. Archie Ligano, UNTV, Notisyan, Bulig, Tacloban City. At yan ang ating mga balitang from D. Ako si Frima Salonga. Gloria, magandang tanghali. Hindi nagpahuli ang mga Dabawenyo sa pagpamamalas ng kanilang angking talento sa pagkanta sa ginanap na Wishcovery sa Davao City kahapon. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Looking for the best chicken? Ito na ang hanap mo. Bukas na sa Chicken Lovers ang Best House of Chicken sa Apalit, Pampanga. Blockbuster ang grand opening nito noong Sabado sa dami ng mga nais makatikim ng kanilang chicken meals. From the name itself, no, House of Chicken. So we have a variety of chicken recipes. Meron kaming herb roasted chicken, meron kaming crispy fried chicken at meron kaming house blend fried chicken na kinocompose ng different herbs and spices. Pagdating sa kalidad, ipinagmamalaki ng House of Chicken na competitive ang kanilang mga inihahain. We see to it na from the chicken itself, from the ingredients, from different herbs and spices, pinag-aralan po talaga. Bukod sa masarap, swak sa budget ang pagkain sa House of Chicken dahil mabibili sa halagang 69 pesos hanggang 489 pesos. Kaya naman ang customers enjoy na enjoy sa bagong bukas na restaurant at sa manok na anilay kanilang babalik-balikan. Yung chicken masarap siya, malutong, at saka yung sauce niya sobrang sarap. Pero yung ambience ng restaurant, parang class A. Napakasarap. Walang sinabi lahat ng chicken ng mga iba. Masarap.
talagang mag-enjoy ka talaga. Very affordable price. House of Chicken, the best for me. Ang House of Chicken ay bukas weekdays mula alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. At tuwing weekend naman mula alas 9 ng umaga ng Sabado hanggang alas 11 ng gabi ng Linggo. Kaya naman kung ang hanap ay best chicken experience, punta na sa Best House of Chicken. Leslie Longboan, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan po ang mga mahihilig na kumain. Pumunta lamang po kayo sa House of Chicken dyan po sa Pampanga. At ako rin ay pupunta dyan. Alright. At yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.